Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam. Ay, good evening. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is March or April 8, 2026. At andito tayo sa Cardinal Santos Medical Center sa Medical Arts. So dito yan sa Wilson's Green Hills, San Juan. At dadalhin natin sa Zwilling Building sa Makati Avenue, Bel Air, Makati. So magbabalik po tayo mamaya. Unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakaliman po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, ay andito na tayo. Bilang ng mga walang trabaho sa mga susunod na datos. We have raised crisis caused by yung ating problems externally. So definitely may mga impact yun sa ating economic activities. Kung ang tuloy-tuloy pa ang kailangan na may-ari lang may for market sa bansa at sa Ito. nagadami rin ang Kaya po, thank you. Panukala ng Trade Union Congress of the Philippines, tulungan ang mga minimum wage earners at huwag din nila kalimutan ang middle income earners. Pinapropose nga namin 5,000 na wage subsidy para makaagapay may mga middle income earners, kaya nga tayo nangingi ng mga reforma dun sa buwis. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, kailangang palakasin ang labor market sa bansa at masiguro na ang mga polisiya at programa ng gobyerno ay angkat sa mga pagbabago sa mundo para makabuo ng maraming dekalidad na trabaho. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Patay ang isang lalaki matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng isang bahay sa Taguig City. Sinubukan umano ng biktima sa kasa ng mga pulis na umaaresto sa kanila dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Nagpapatrol, Jeff Capara. Inikutan ng mga tauhan ng 12 substations ng Taguig City Police ang bawat sulok ng syudad para sa pagkalugan at pagkakulaho nitong Martes ng gabi. Nasimulan ito sa Safer Metro Manila Initiative ng DILG. Naaktuhan ng mga pulis sa Quezon Street ang 5 lalaking nasa gitna umano ng transaksyon ng illegal na droga. Kung linang po, nadaanan ng substation 9 o parang Magulaga, positive na nag-apunta nag-ano sila ng illegal na droga. Nakumpiska sa mga sospek ang 5 sasili ng illegal na droga na may street value na mahigit 27,000 pesos. Habang iniinventaryo naman ang mga ebidensya, bigla umanong tumakbo ang isa sa mga sospek at tumalon mula sa ikalawang palapag ng isang bahay para takasan ng mga pulis. Dinala pa siya sa ospital pero nasawi rin dahil sa pinsalang tinamo sa pagtalon. Sinabi naman nila na inuulit sila at nagulat na sila na bigla tumakbo ng asawa nila during the event. So, siguro na bigla rin o under the influence pa siya ng droga. Papakalungkot eh. Kasi, kaya parang nahihiya na sa buong sarili kasi hindi na yung hiya ng pamilya niya yun eh. Nanay-bigla may issue siya. Maharap sa kasong paglabas sa aming 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Jeff Cabaras, ABS-CBN News. Humiin ng paumanhin ang Diocese of Caloocan at ang Immaculate Conception College sa Malabon kaugnay ng isinagawa nilang salubong noong linggo ng pagkabuhay na ginamitan ng lobong may nakataling kalapati. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Ito ang salubong sa Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon itong linggo ng pagkabuhay. Tahimik at sagrado ang pagpuprosisyon sa imahe ng Panginoong Jesucristo at ng Birheng Alegria o ang Birheng Nagagalak na noon ay natatakpan pa ng itig na belo. Nang magtatagpo na ang dalawang imahe, pinalipad na ang ilang kalapati na ayon sa simbahan ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. Pero ang napansin ng marami at napuna rin ng ilang animal rights groups ay ang paggamit sa isang kalapating nakatali ang mga pangpak at nakatali sa mga lobong pinakawalan para maalis ang tabing na nakatakip sa imahe ng Virgen Maria. Naglabas na ng public apology ang rector at parish priest ng
ng parokya ng Immaculada Concepcion. Kaugnay ng insidente, humingi rin sila ng paumanhin kay Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David na bagamat nanguna sa misa, ay napanood lang ang unveiling mula sa baba ng pagoda at hindi na niya nakita ang mga sumunod na mga pangyayari. Paliwanag ng parokya, matagal na itong tradisyon na nagsimula pa sa World War II. Ito dahil nakita nilang matanda ito ay ginagawa ng isang simbahan. Dahil sinasabing sa harness ang isang batang gumaganap ng head. Para siya ang pag-alis ng tabing. Humingi rin ang paumanhin ng Diocese of Caloocan. Sinabi nitong tutol ang kanilang obispo si Cardinal David sa gawain ito. Dahil bukod sa desgati ito para sa hayop, mapapintala rin sa kaligtasan ng patansay Mandalobo. Pinasalamatan nila ang mga nagpakayag ng pag-aalala sa insidente at niyang may mga handa para hindi na ito magulit. Ang salubong ay ang sagradong pagkita sa muling pagkita ng Virgen Maria at ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Ayon kay Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David, kaakibat na mapapakita ng ganitong mga klase ng debosyon ang pagmamalasakit at responsibilidad at kasama sa pagtutugay sa ating Panginoong Jesucristo ang pangangalaga sa dignidad ng lahat ng klase ng buhay. Sa isang post sa social media, inilala ni Cardinal David ang pagpapahalaga ng taong bayan sa buhay ng kalabati at kamalikasan. Sinabi niya sana itinaya ang aksyon ng publiko sa pagkawala ng buhay ng tao, lalo na yung mga pinapatay dahil sa muli paggamit ng droga o kaya naman sa higmaan. Kinausap na ni Cardinal David ang mga taga-Malabon para muling pag-isipan at isaalang-alang ang reaksyon ng publiko kaugnay ng tradisyong ito. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Gretchen, marami ang nag-aabang sa isa sa pinakamalaking taunang pagtitipon ng mga mag-aaral sa komunikasyon, profesor at practitioner sa media sa Pilipinas, ang Pinoy Media Congress. Saan ito gaganapin ngayong taon? At inikasado na nga ang pinakamalaking learning event para sa mga students, ang Pinoy Media Congress. Daang-daang estudyante at educators ang muli magtitipon sa 2026 edition ng PMC na gaganapin sa Assumption College sa Loreto Campus sa Makati City sa April 29 at 30. Ngayong Miyerkules, formal na lumagda sa kaguluhan ng ABS-CBN Corporation at sponsors ito ng Philippine Association of Communication Educators for PACE ang Assumption College. Pinuunan din ng ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak, Chief Operating Officer Cory Vidanes, at ang Corporate Communications Head King Errol Shoa ang signing ng Memorandum of Agreement. Gayon din sina PACE President Reginald Gonzalez at Assumption College San Lorenzo President na si Sister Irene Cecil Torres. Umaasa ang organizers na tataas pa ang antas ng kamalayan ng mga Kalook kaugnay sa pagbabago ng media landscape. Ilan sa mga tatalakaying paksa ang digital platform, radio and TV journalism, content creation, entertainment production, music, film, advocacy communication, and audience research. It's an exciting new times. It's an exciting new field because media is changing and keeping up with media is very, very important to us, and it's something that we're constantly working on. And because of PMC, we are given the opportunity to gain more and learn more from industry leaders just like ABS-CBN and the speakers that we have for together. Sa sports, malakas ang hiyawan para sa ceremonial pitch ni Pinoy boxing icon na si Manny Pacquiao sa laro ng New York Yankees. Tagumpay naman si Alex Ayala sa unang clay court match sa Austria WTA 500. Nagpapatrol, Dayan Castellero. Hometown favorite ng Austria si Julia Grabber ang kalaban ni Alex Ayala sa first round ng Upper Austria Ladies Tennis 2026. World number 89 at kilalang clay court player si Grabber. Unang game pa lang kita ang matinding challenge para kay Ayala na kinailangan bumalik mula sa 2 break points para unang lumamang 1-0. Full house ang center court. May mga Pinoy din bitbit ang Philippine flag. Madali rin nakahold ng serve si Grabber. Gamit niya ang mga top spin short angles, lalo na sa forehand, para ilabas sa court si Ayala.
Ayala. Naging 1-all ang score. Bumaba ang mga rally sa first set at tumabla ang score sa 2-all at 3-all. Crucial ang naging 7th game. Maraming dudes. Nasave ni Alex ang 4 na break point para bumabang 4-3. Pero tumagla muli ang score sa 4-all. Sa wakas, naka-break si Alex at nakuha ang napakahabang first set, 6-4. Tuloy ang aggressive play at momentum para kay Alex sa second set. Dumamang siya ng 4-1. Umabol si Grabber hanggang 4-6, pero dito na tinutukan ni Ilala ang game. Panalo siya 6-4, 6-3. She's a very intense player and has really good shots, so I'm really happy with the win. Nagpasalamat din si Alex sa mga Pinoy na dumalo sa match. Hello mga kababayan, hindi ko inakala ang dami ninyo dito sa Lin. Salamat sa pagsubaybay sa mga laban ko. Sunod na kalaban ni Ilala ngayong gabi sa round of 16, ang 4th seed at world number 23, Yelena Ostapenko. Dalawang beses nang tinalo ni Alex Ostapenko sa hard court at draft. Sa New York naman, nag-cheer ang mga baseball fans para kay Manny Pacquiao against ng New York Yankees para sa first pick bago ang laban sa Oakland sa Major League Baseball. Kasama ni Manny sa sikat na Yankee Stadium ang misis na si Jinky. Ayon kay Manny, naglaro siya ng baseball nung bata siya bago mag-boxing. Bago ito, may appearance din si Pacquiao sa Pro Hockey League sa Los Angeles at maging sa Major League Soccer game ng LA Galaxy. Bukas, magsasalita si Pacquiao sa harap ng United Nations Security Council sa New York bilang pagsuporta sa bid ng Pilipinas na makakuha ng seat sa UNSC. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. At susunod, may hit 24,000 individual huli sa Oakland Galugan sa Metro Manila. Bagyo nagbabalya sa gitna ng tag-init. At first full technical dress rehearsal ng Bini, big success. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron. Punta sa kaliwa. Magbabalik ang TV Patron sa TCFM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. Liberate Pro, Liberate Better Pro. Liberate na, multivitamin pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector. Proper diet and exercise may help maintain liver health. What's more, ang Liberate Pro ay maaaring makatulong resist and chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. Liberate Pro. May multivitamins pa. Liver up na tayo. Liberate Pro. What is your fault? Your front row seat. Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. TCFM. Número 1 sa aksyon. Tanggap po muna tayo ng pagbabalita mula sa aming Radio Patrol. Senator De La Rosa, pinakamaraming absent na senador sa first regular session ng 20th Congress. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, Radio Patrol, John Garner. John? Ay pinanguna sa dami ng absent sa Senator Ronald De La Rosa na inilabas na attendance sa mga senador para sa first regular session ng 20th Congress mula July 2025 hanggang March 2026. Sa kabuuan ng 58 roll call at isang beses nakatagot ni De La Rosa na noong Nobyembre pa nakita sa Senado kasabay ng napaulan na paglabas ng umanig warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Sumunod sa kanya, si Senator Camille Villar na nag-maternity leave mula October 2025 hanggang January 2026 na tinundan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nakapagtala naman
Senator Gintoy Estrada, Robin Padilla at Joel Villanueva. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Tom Garner, FM. Maraming salamat, Radio Patrol, John Garner. Manatili na matutok sa TCMM Radio Patrol Facebook at TCMM Teleradyo. Ako po si IDN Pareha. At may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Sa Inquesta. Ang oras ganap sa alas 7 ng gabi. Oras natin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, lang sa panalo. BBB, CMM. Numero 1 sa aksyon. Walang masama maglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Pag-ibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus, tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one is not responsible gaming at Backward.ca. Bingo Plus. Bingo sa saya, lang sa panalo. Balikang kumpirmado, sigurado. Sa TCMM Radio Patrol Inquesta. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Pinoy Chichika, kasama at lovable na papa, Mama Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alas Persin. Alas Persin, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa TCMM Radio Patrol sa Inquesta at TCMM Teleradyo. Umabot na sa mahigit 24 na milyon na lumabas sa opisina sa Metro Manila sa Nakasales. Tapos kung ang Safer Metro Manila Plan ng DISG. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Bago mag-alas ng gabi itong Martes, naghanda na mga pulis para sa bayang Oplan Lalugan sa iba-ibang lungsod sa Metro Manila, kasunod ng pagpapatupad ng Safer Metro Manila Plan ng DISG. Sa Pasig City, naligeta ng lalaking ito na naabunang naninigarilyo sa kanya. Tama po naman po ito, ingat na lang. Meron tigilan eh. Kahit sa punta rin. Tapos naman sa Maynila isang tricycle driver na nahulihan ng marijuana. Kaparking lang ako kasi ako, sige mo kami ng mga gamit ko. Sinaraw ako. Kung personal na mga kailangan ko lang. Bagong kinuwestiyon naman ang isang businero ang pagdala sa kanya sa serviso matapos mamataang nasa madilim na bahagi ng kalsada at may kausap sa telepono. Oras na ang question ko. So, nilawan ako. Hindi ko na magana. Bigla akong pinampot. Dahil alam na. Hindi ko alam kung ano yung ano ko eh. Hindi ako nakapakalam sa alam. Kami po, tinitiyak ko po na tatang na ulit dyan ay may violation po. Either city ordinance or other laws na na-violate. Batay sa datos ng National Capital Region Office, umabot na sa mahigit na 24,000 individual ang kanilang nakulit na ilalim. Pinakamaraming lumabas sa pag-inom ng alak at pag-inom sa kalye, susunod sa mga nakaubad sa lansangan, at ikatlo ang mga biblioteka na nasa labas pa ng bahay ng oras ng mali. At inuulitin natin ang barangay
venue. Nakikipag-ugnay na ang Philippine National Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan para masungkot ang pinagmulan ng dakong piskal. Libo-libong litro ng gasolina itong Martes na hinihinalang illegal na ipinagbibili sa Labotas Fishport Complex. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakikipag-ugnay na ang PNP Maritime Group sa Department of Energy at sa Maritime Industry Authority para matukoy ang may-ari ng naharang na barko. Samantala, sinabi rin ng PNP na patuloy ang kanilang pagbabantay sa supply ng langis at sa mga iligal na aktibidad kaugnay nito. Sa ngayon ay may halos 400 gasolinahan sa bansa. Ang pagsamantala umanong nakasara dahil sa supply shortage. Ngayon pa man, pabago-bago umano ang numerong ito dahil may talang nagbukas muli matapos dumating ang kanilang delivery. Samantala, nakapagtala ng sila ng 15 kasos ng boarding at profiteering, kabilang ang illegal na pag-iimbak ng diesel sa isang residential area sa Quezon City. Mas pinaigting din naman ang monitoring ng Criminal Investigation and Detection Group sa mga tinatawag na PATIDI, kung saan siyam na kaso na ang kanila naitala. Sa ibang balita naman, siniyas ng Department of Trade and Industry sa publiko na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at mga pangangailangan hanggang sa katapusan ng Abril. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, resulta ito ng kanilang pakikipagpulong sa iba't ibang manufacturers nitong Lunes. Mananatili anyang pareho ang presyo ng nasa mahigit 200 produkto na nakalista sa DTI Price Guide. Kabilang dito ang dalatang sardinas, meatloaf, corned beef, cup noodles, bottled water, dairy products, Pinoy pandesal, sliced bread, sabong panlabas, condiments at iba pa. Dagdag ng DTI, sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Nagbabala naman si Roque sa mga nananamantala sa sitwasyon na mananagot ang mga ito sa batas. Hinikayat din nila ang mga consumer na maghain ng reklamo o tumawag sa kanilang hotline laban sa mga mananamantala. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist, Ariel Rojas. Ariel, saan pinakamainit ngayong araw? Bernadette, kung ang mababasehan ay ang heat index o namang inat ng katawan dahil sa epekto ng alinsangan sa Katarman, Northern Samar, pinakamainat ngayong Miyerkules na umabot sa 44 degrees Celsius. Nasa delikadong antas sa Pulian, Kapamilya. At bukas, araw ng Hagitingan, delikadong antas din ang inat ang pwedeng maranasan sa may Cotabato City at Dumangas, Iloilo sa 42 degrees Celsius, habang 41 degrees Celsius naman sa may Padel sa Siguran, Aurora, Katarman, Northern Samar at maging sa may Catbalogan, Iloilo City at sa Pili, Camarines Sur. Pero habang patuloy ang mainit at yung panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas, isang bagyo ang nabuo sa isang bahagi ng Pacific Ocean southeast ng Guam. Ito ay 3,000 kilometers silangan ng Mindanao alas 3 ngayong hapon. At dahil po sa layo nito, wala pa itong epekto sa ating bansa. Sa ngayon, tropical depression o masinang bagyo ito, pero tuloy-tuloy po itong lalakas habang binabaybay ang mainit na karagatang Pasifiko. Ito ay nakikitang papasok ng Philippine Area of Responsibility bilang malakas na bagyo sa kalagitnaan pa ng susunod na linggo. Tawagin po ito sa local name ng Kaloy, ang ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon at una sa buwan ng Abril. Sa pamilya sa kasalukuyan, hindi po nakikita ang pagtama nito sa ating bansa dahil pwede itong mag-recurve o lumiko sa gitnang bahagi ng Philippines. Sa ngayon, napakalayo pa at magbabago pa ang forecast kaya patuloy itong masabay sa update ukol sa bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, April 9 sa Mindanao, maghapong may aasahang pagulan sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte, maging sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula at sa Basilan. At pagtapik po ng gabi, may aasahan din kaunting ulan dito po sa may Agusan Provinces, Misamis Oriental, Bukidnon at Tabato. Maghapong mainit at tuyo sa malaking bahagi ng Kabisayaan, pero may malalakas uulan pagsapit ng hapon tuloy-tuloy hanggang gabi sa southern Leyte at may katimugang bahagi ng Leyte Province. Sa Palawan, aasahan din ang kalat-kalat na ulan sa gitna at timugang bahagi ng probinsya mula Puyan tanghali tuloy-tuloy
hanggang pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may saglit at mahinang ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Katipunan, Quezon, Laguna at Mindoro, pero maghapong maaraw at hanggang pagsapit ng gabi, tuyo sa malaking bahagi pa ng Luzon. Magpapatuloy din po nakakapasong init dito sa atin sa Metro Manila dahil bilis ang araw maghapon at walang aasahang ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po, si Ariel Rojas. Ingat sa pag-ibig. Sa pagbabalik ng TV Patrol, susukan sa bahagi ng kalsada sa Eastmart, Iloilo City proper, huli sa video. Ang posibilidad na price cap sa diesel, hinimay ng pamahalaan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang TV Patrol sa DCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang programa ito ay nandito sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies, agapan na galoobo at lemang nakabara. Ng batang lagundi, Lemex. Johnny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohols. So I can get it again. Savor the moment. Here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Nagmisulang boxing ring ang bahagi ng Smart Street sa Iloilo City proper matapos magsusukan ang dalawang lalaki nitong Martes ng gabi. Sinubukan silang awatin ng dalawang babae. Natigil lamang ang away matapos tumawag ng pulis sa mga bystander. Iniimbestigahan na ang iba't ng bulong. Samantala sa Davao City sa presinto ang bagsak sa magkarelasyong lalaki matapos mauli sa pisikalan ang kanilang pagtatalo nitong Lunes sa madaling araw sa barangay Buhangin proper. Ayon po sa pulisya, nagroronda sila sa pansin may nagsisigawan sa loob ng bahay. Sa video ng Buhangin Police Station, maririnig ang kanilang pangalan at ang isa sa kanila ay humihingi ng saklolo dahil ayaw inulitang palabasin. Nahaharap sa reklamong alarm and scandal ang dalawa. May pagpatita naman, hindi pa inilalabas ng Malacanang ang detalye ng mga pulisiyang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kabilang sa mga inaral ay kung dapat bang magkaroon ng price cap sa diesel, lalo pag hindi inaasahan na bababa agad ang presyo ng petrolyo kahit na magkaroon ng ceasefire sa Middle East. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Muling nakipagsulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pribadong sektor, isang araw matapos ilapad ng kanyang mga kalihim ang mga posibleng solusyon laban sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa Pilipinas. Bago ihayag sa publiko ang mga bagong polisiya, kinuha muna ng palasyo ang mga dagdag na mungkahi mula sa mga negosyante sa umaaray na rin dahil sa mataas na presyo ng diesel at gasolina. We are very much in agreement with the private sector advisors kung ano yung dapat gawin to mitigate the effects of what is happening in the Middle East. We are, as I was saying, we are on the same page, Ikaman. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang Pangulo tungkol sa pagsusindi o pagtatakyas ng buwis at iba pang aprobadong polisiya para mapagaang ang bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang paglalagay ng price cap sa mga produktong petrolyo ang isa sa mga solusyon na nireview ng gobyerno nitong mga nakaraang araw para tugunan ang tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa Pilipinas. The advantage of having a price cap is we have visibility control on the price. If we put a price cap, ang direct effect ng Karen is our oil companies would buy less and less oil. So we also have to balance the baka kumonti at kumonti yung oil natin, yung fuel natin. Pag nag-price cap tayo at eventually we might run out. Ayun naman kay Executive Secretary Ralph Fresco, bukod sa Development Budget Coordination Committee at sa Uplift Committee, nagpulong din sa Malacanang ang mga pinatawan ng iba't ibang negosyo ngayong linggo para
pag-usapan kung paano mapabababa ang presyo ng mga bilihin sa gitna ng problema sa langis. Sa isang pahayag, sinabi ni Recto na pinag-usapan ng mga opisyal ng Malacanang at ng mga negosyante ang pagpapabilis ng logistics sa pag-aangkat at pagde-deliver ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang bawat pagkaantala kasi sa proseso ay may kaakibat na presyo na maaaring ipasa sa mga consumer. Kabilang sa mga rekomendasyon ng pribadong sektor, ang pagbubukas ng mas maraming container yards sa labas ng Metro Manila, mag-a-adjust ng schedule ng truck ban, at pagbabawas sa mga hindi na kailangan ng checkpoint para mapabilis ang pagbabiyahe ng mga produktong mabilis na mabulok. Ikinigil pa ni Recto at Igarin kung alin sa mga rekomendasyon ang inaprubahan at formal na gagawin ulit yan ng Council of Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Igarin, bagamat hindi pa kastangan ng Pilipinas na magkaroon ng fuel rationing o ang limitadong pagdodasyon ng langis sa mga komunidad, malaki ang posibilidad na hindi ang nagkabalik sa fuel war ng ang presyo ng diesel at ng gasolina kahit pa nagkaroon ng ceasefire sa gera at silangan. Bakit po? Tama na sana Yes po. yung pag-gera. Salamat po. Tama na yung pag-akyat ng presyo. Super. Yes, it will be a process to go back, but issues can have more foresight on how to Sige po. Ayon sa kalihim, ang kasalukuyang supply ng langis sa bansa ay sasapat para sa 50 araw. Ayan. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Sinimulan na ng Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. ang pamamahagi ng Ang inyo pong lingkod. sa mga Paalam public po. utility drivers sa mga probinsya ngayong araw bilang tulong sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa DSWD, plano nilang matapos ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tsuper sa buong bansa ngayong Abril. Nagpapatrol, Easy Lee. Labis ang tuwa ng tricycle driver na si Arsenio matapos matanggap ang 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD sa unang araw ng roll-out nito sa mga probinsya para sa mga driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Kinakailangan na kami tumigil muna sa pamamasada matapos mag-stroke. Kung wala sa may ako nakatagap ng ganyan,